With the holiday rush in full swing, thousands of passengers are flocking to the Parañaque Integrated Terminal Exchange as they head home to provinces. Mobile Journal Evan Tarinque is reporting live on the ground. All right, Evan, last time we talked, medyo okay pa ata ang dami ng tao ngayon. How is the flow of people where you are? Yes, Diego. Currently, dito sa may first floor ng terminal, no, medyo maluwag pa naman, nakakapaglakad pa naman yung mga tao. Pero pagdating dito sa second floor, kung saan dadalhin po kayo ngayon doon, aakit lang tayo ng konti dahil doon talaga sa may second floor ng terminal, doon talagang makikita yung dami ng pasahero. Kanina nga, may mga nakausap tayo doon na ilang pasahero na doon, ngayong araw lang sila nagkaroon ng free time para actually makapaglakad at makapunta dito sa terminal at makauwi na sa kanilang mga probinsya. Pero so far, as of this morning, no, kanina maluwag-luwag pa naman. Pero pagdating natin dito, ayan, makikita na natin na mas makapal na yung volume ng tao. Pero kanina, dun sa datos na nakuha natin, no, as of this morning, nasa mahigit kulang-kulang 50% na ng mga biyahe pa Bicol ang fully booked na. No? Kanina nga, pagpunta natin doon sa ilang mga ticket booths, marami pa rin yung mga kapatid nating nag-aantay at nagbabaka sakali na makabili ng ticket. Yes, Diego. Evan, itong nakikita natin sa mga video na pinapakita mo ng live, no? Yung mga ito, are they chance passengers or nakabook yung mga ito at naghihintay lang ng kanilang biyahe? Yes, Diego. Currently sila, halo-halo na to no? Mm-hmm. So yung mga nasa ticket booths, usually sila yung mga nag-aantay ng ticket na makabili, no? Ito, malapit tayo sa may ticket booth dito, itong ticket booth 2. I believe ito yung ticket papuntang Laguna Okay. Pero yung papuntang Laguna, doon sa nakuha nating data kanina, 0% pa naman yung mga fully booked na biyahe. So ito, may kita natin, medyo makapal na yung volume ng tao. Pero ito, itong ticket booth number 2, silipin natin ng konti. Ito, Pamindoro, Quezon niya. Ito, medyo konti pa yung tao. Silip tayo konti. So open pa yung ibang ticket booths to up to today na magbibenta sila? Yes, tama ka dyan, Diego. No? Open naman yung mga ticket booths as of today, no? Yung papuntang Bicol Region lang talaga. Yung medyo punuan na talaga. No? Pero ito, may kita natin, maluwag yung mga ticket booths papunta to doon sa mga Quezon at iba pang northern region. No? Pero paglabas natin dito... So yung Bicol ang sarado? Not necessarily sarado, Diego. No? Sorry ma'am. Not necessarily sarado, pero yung iba, talagang nakapila na. Doon sa labas, nakaupo na nga iba para na makakuha ng ticket, no, sa sahig para kahit pa paano daw magkaroon sila ng chance na makauwi. So in other words, Evan, kung may no-show sa ibang biyahe, ibibigay yung slot? Yes, tama ka lang, Diego. Yun yung concept ng chance passenger. Okay. No? So pag nag-no-show yung isang pasahero, mabibigyan sila ng slot. Pero yun nga lang, doon na sila mismo sa mga gate ng mga bus, pipila at hindi na sila makakuha ng ticket doon sa mga ticket booth. Pero sinigurado naman ng terminal officials na meron naman sapat daw. At kung kinakailangan pa ng additional buses, ready naman daw mag-deploy yung mga bus companies ng mga additional trips para nga ma-accommodate yung dami ng pasahero ngayon. Diego? Alright, what about the security concerns there, Evan? Kamusta naman? Yes, Angela. No, in terms of security concerns naman, may mga police assistance desk sa baba at second floor ng terminal. May mga nag-iikot din na mga police authorities dito sa loob at labas ng terminal. Doon pa nga sa may labas, may scanner at talagang mano-mano at isa-isa nilang sinicheck yung mga bags na papasok dito. Meron din mga K9 units na nakadeploy doon sa entrance para talagang amuyin yung mga big boxes, no, na nakabalot at parang masiguro na walang makakapasok ng mga pinagbabawal. Kasi as of yesterday, no, mahigit 250 na mga pinagbabawal yung na-confiscate na dito sa loob ng terminal, Angela. Alright, what about canceled trips? Meron ba tayong mga naitalang canceled trips dyan ngayon? I'm sorry, Angela? Canceled trips. Meron bang mga naitalang canceled trips? So far, Angela, no, wala namang canceled trips na nailalabas
or naitatala so far, no? And tinanong nga natin kahapon yung terminal officials kung meron bang mga apektado dahil yun nga, pagdating kasi ng December, medyo maulan at yung ilang mga biyahe na apektuhan. So far naman daw, wala pa silang namomonitor na pwede maapektuhan yung biyahe ng mga pasahero. Pero ayon sa kanila, yung terminal naman daw, kung sakali man magkaroon ng cancel trips or ma-adjust yung biyahe ng mga bus, open naman daw 24 hours yung terminal kung saan pwede maglagay yung mga pasahero maapektuhan kung sakali man magkaroon ng mga cancel trips, Angela. Evan, kanina may binanggit ka mga items na nakakonfiscate. Ano ba ang wag na lang dalhin para hindi na maperwisyo ka pag pasok mo dyan sa baggage check? Tama ka dyan, Diego. No, napakarami pinagbabawal na dito sa pagdadala sa terminal ng mga matutulis sa bagay, mga flammable materials, no. Actually kanina sinilip natin yung collection box ng mga confiscated items, no, doon sa may entrance. At kanina nakita natin marami yung nagdadala ng lighter, may mga nakita tayong mga small knives, no. So pinagbabawal yan ng terminal dito sa loob ng terminal at doon pa nga lang sa security, talagang kukumpiskahin na yan at hindi na yan maibabalik doon sa mga may-ari yan at ito turn over na nga yan sa PNP. Diego? Ayun. And finally, Evan, on my end, I was wondering also kung magkakaroon ba ng random drug testing sa mga drivers dyan. Because I remember, every Last time year. kapag may all-say, yung mga undas, di ba? They Yeah. do that. Pag may flock talaga ng mga passengers. So, ngayon ba, are they gonna do that as well? Yes, Angela, we're waiting kung kailan nga magkakaroon ng random drug testing dito. Pero so far, tinanong natin yung authorities kung meron ba na nag-positive na bus drivers or mga nagmamaneho ng bus dito sa terminal regarding dito nga sa paggamit ng illegal substances. No? According sa kanila, wala pa naman daw silang naitatala na nagpa-positive dito nga sa paggamit ng mga illegal na droga. And they making sure naman na yung mga bus at yung mga drivers na babiyahe ay nasa well-kept at talagang hindi pumapayag na walang karelyebo, lalo na nga doon sa mga long trips, no? Lalo na yung papuntang Bicol Region na according sa mga nakausap natin, inaabot ng 12 hours or more. Depende pa yan sa traffic. So they making sure na hindi lang yung mga bus drivers yung capable at kayang bumiyahe ng matagal, pati na rin yung mga units, mga bus units na gagamitin na roadworthy pa yung mga ito at kaya pang lumaban sa mahabang biyahe. Alright, thank you, Mobile Journal Evan Tarinque, reporting live from PITX.